Tatanong ko lang po kung anong tunay na kalagayan ni Kristo. Siya po ay tao o Diyos? Alam mo si Kristo, nagkatawan tao. Ang ibig sabihin ng nagkatawan tao, kaya nga nagkatawan tao, hindi siya talaga tao. Basahin natin yung Filipos 2:5 hanggang 8 sa Magandang Balita Biblia. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Kundi, Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito. At namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. tao ba yan? Balik nga natin yung 2:6. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit manatiling kapantay ng Diyos. Nagpakababa siya. Binitawan niya yung kanyang karapatan na yon. Namuhay siyang katulad ng isang karaniwan tao. Sa ibang salin ng Biblia, nagkatawan tao siya. Sa isang talata ng 1:14 ng Juan, basa. At nagkatawang tao ang verbo. At tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Ayan, sabi ng Biblia, nagkatawang tao ang verbo. Tumahan sa gitna natin. Pag sinabi po kasing nagkatawang tao, hindi naman talaga tao. Sa umpisa talaga naman yun Diyos Yun po anak ng Diyos, kasama ng Diyos yun, kung hindi pa nililikha ang kahit anong bagay Paano naging tao yun Wala pang mundo, kasama na ng Diyos yun. Pakinggan nyo, sa Kawikaan 8:22, ganito ating mababasa sa talata. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad. Bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula, bago nilikha ang lupa. Ako'y nailabas ng wala pang mga kalaliman. Wala pang lupa Bago pa nilikha lahat ng bagay, ako'y nailabas. I was brought forth. Sa English na nakalagay, the Lord possessed me in the beginning of His ways, 22, before His works of old. I was set up from everlasting, from the beginning, or ever the earth was. Tapos, when there were no depths, when I was brought forth, when there were no fountains abounding with water. Wala pa kahit ano. I was brought forth. Ang nagsasalita po dyan, yung karunungan ng Diyos. Sino po ba yung karunungan ng Diyos na yan? Wala pang ginagawa ang Diyos na kahit ano, nandun na yung karunungan. Pakinggan nyo, sa 1 Korinto 2, versikulo 6 hanggang 8. Gayunman, ay nangagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang. Bagaman hindi ng karunungan ng sanglibutang ito, o ng mga may kapangyarihan sa sanglibutang ito, na ang mga ito'y nangauuwi sa wala. Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga. Yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati natin, na hindi napagkilala ng sino mang pinuno sa sanglibutang ito, sapagkat kung nakilala sana nila, ay di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Nakita nyo, si Kristo yun Ulitin natin nga yung 2:7. Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga. Yaong karunungang itinalaga ng Diyos bago pa nilalang ang mga sanlibutan sa ikaluluwalhati natin. Yung karunungan na yon, hindi napagkilala ng sino mang pinuno ng sanlibutang ito. Sapagkat kung nakilala sana nila'y di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. O sino yon? Di ba yung pinako sa krus? Yung karunungan na yon, yun ang ipinako sa krus. Sino yung karunungan na yon? 1:24 ng 1 Korinto. Datapot sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo o mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Sino po yung karunungan ng Diyos? Si Kristo, ayan, ang liwa-liwanag. Sabi nung karunungan, wala pang langit, wala pang lupa, nandun na raw siya. Tapos ngayon, paniwala mo si Kristo tao, wala pang ang mundo, meron ng karunungan ng Diyos
Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Wala pang kahit ano, nandun na yung karunungan. Sabi nung karunungan, akong karunungan ay tumatahan sa kabaitan. Aking nasusumpungan ng kaalaman at kunita. Ang nagsasalita po rito, ang karunungan ng Diyos. Sa 22, inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimula ng kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula. Nakita niyo po? Wala pang pasimula, nandun na siya. Bago ang mga bundok, ako'y nailabas ng wala pang mga kalaliman, ng wala pang mga bukal na sagana ng tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa. Ni ang parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanlibutan, ng kanyang itatagang langit, nandoon ako. Biro mo na yan. Paanong tao yan? Matanda pa sa langit. Wala pang tao. Wala pang mundo. May Kristo na. May karunungan na ng Diyos. Kasama siya ng Diyos. Kaya si Kristo mismo, pinatunayan niya yan eh. Basahin natin ang 17:5 ng Juan. Basa. Ang sabi ni Kristo. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo. Sa iyo, bago ang sanglibutan ay naging gayon. Umiiral na ba siya nung bago pa nagkaroon ng sanlibutan? Luwalhatiin mo ako, Ama, ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo. Bago ang sanlibutan ay naging gayon. Amen? Nakasulat to. O Englishin natin, baka mali. And now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. Amen? Ilokanuhin natin. Ket itama, padayawanak, ken kamit laing itidayag nga adda kanyak idi, iti dinam idi awan pay tilubong. Kita mo na, kastilain natin. Sabi, ahora pues, Padre, clarificame tu cerca de ti mismo de aquella caridad que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Ayan. Kahit saan mo basahin Biblia. Wala pang sanlibutan. Nagtamo na siya ng kaluwalhatian sa Ama. Paano mo sasabihin tao yan? Wala pang ang mundo. Meron na nun eh. No? Paano mo sasabihin tao yan? Meron man naman tao nakakalakad sa ibabaw ng dagat. Kausap ka, nakikita yung nasa puso mo, hindi ka nagsasalita, nakikita. Meron man taong ganon? Naku naman, tao ka. Bakit tao? Namatay. Ano namatay? Alin ba namatay? O palagay mo, namatay. Alin na namatay? Yung katawan. Nagkatawan tao eh. O, basahin natin. 1 Pedro 3, 18. Sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matwid dahil sa mga di matwid, upang tayo madalan niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman. Kita mo, alin ang pinatay? Ngunit binuhay sa Espiritu. Kita mo? Hindi naman namamatay yung buong Kristo. Pinatay sa laman. Laman lang ang namatay. Kaya nga nung mamatay, 3 araw, nabuhay na maguli. Meron ka bang taong nakitang nang pagkamatay, nabuhay na maguli? Tapos hindi naman namatay uli. Sige, tama na yan, kapatid. Salamat. Sige, salamat.